kailangan mong magparehistro para sa iyong Irish Residence Permit. Kailangan siya for transportation. So, yung mga local transportation, nakalagay doon yung expiration date. And ang renewal niya, every time na nagre-renew ka, is 300 euros. Ginagamit tong number na to para makakuha ka ng mga social welfare benefits. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Kamusta po kayong lahat? I hope you're all doing okay. Guys, kung bago kayo sa Ireland or papunta pa lang kayo sa Ireland, you're probably asking yourself, ano ba yung mga first few steps na kailangan nyong gawin pagdating nyo rito? Ano ba yung mga dapat nyo asikasuhin, dapat nyo bilhin, dapat na meron kayo? So guys, nag-post ako sa aking YouTube community post and tinanong ko doon kung gusto nyo magkaroon ako ng videos na very raw, very unedited, kung saan i-discuss ko yung mga experiences namin dito sa Ireland. So, if bago kayo sa channel na to, ako nga pala si Boyet Ventura, ang isa po akong nurse dito sa Ireland. I've been living here for 7 years. Irish citizen na rin po tayo. Gagawa tayo ng mga random videos na ganito na about helping our colleagues na mga bago nating dito sa Ireland or nandito na pero nagsisimula pa lang kumbaga. And this first video episode na to ay ang itatakal natin ay yung mga dapat mong gawin, first few things na dapat mong gawin pagdating mo dito sa Ireland. I'm sure excited ka pero kabado ka and valid naman yung iyong nararamdaman kasi ganyan din kami nung umpisa. Marami kaming pagsubok na pinagdadaanan at the same time excited din kami kasi bagong country, bagong adventure, bagong journey. So, congratulations sa'yo. Pagdating mo sa airport, ano ba yung una mo dapat gawin? So, ito lang yung mga basic guys. Super, super, super basic lang. Siyempre, kailangan mo ng connectivity. Kailangan mo magkaroon ng data. Kailangan mo inform yung mga loved ones mo na nandito ka na sa Ireland, you've made it, here you've landed. Usually guys, meron sa airport na free wifi. For sure, sa Dublin Airport ka maglaland and you're gonna go to wherever your destination, kung saan kayo ma-assign, di ba? So usually if you're gonna use Dublin Coach, yung mga buses na from the airport to your respective county, meron din naman mga ibang bus like yung Dublin Coach, meron siyang free wifi on board na pwede mong gamitin. Pero syempre hindi siya hindi siya malakas, hindi siya stable. Pero there are buses na nag-o-offer ng free wifi. I think to remember lang guys, if you are arriving in your respective county na late na, for example, 7 o'clock, 8 o'clock na kayo darating sa county nyo kung saan kayo magsistay the first night, make sure lang na kasi usually sarado na yung mga tindahan, mga stores ng 6 o'clock. So, pag dumating kayo from the airport, from Dublin Airport to your county, na medyo late na, wala na kayo mabibili ng SIM card. So, if meron kayong makita sa Dublin Airport, pwede naman kayong bumili doon ng SIM card. So, ang next na tanong guys is ano-ano ba yung mga options ng mga SIM card at magkano nga ba yung SIM card dito sa Ireland? First of all guys, pwede kayong bumili ng SIM card anytime at walang requirements para bumili ng SIM card. Just go to the store and ask for a SIM card. Nung bumili ng SIM card yung housemate ko sa telecommunication shop, which is yung My3, yun yung para siyang globe. My3 para siyang globe, parang smart. Ang pangalan niya is My3. So pumunta lang kami, literally pumasok lang kami sa shop and then sinabi ko lang, we want to buy a SIM card. What are the requirements to buy a SIM card? So sinabi lang nung sales lady na kailangan mo lamang bayad, no need for an ID, no need for passport. Meron silang na-offer na 20 euro per month. Yun yung prepaid. Pero just to be on the safe side, syempre dala-dala nyo naman yung passport nyo talaga. So, better na meron kayong ID na dala kesa yung kailangan nyo pang kuhanin or balikan. Pero in our experience, hindi siya hinanapan ng ID or passport. Common SIM cards na pwede nyong ma-avail sa market and affordable din. So, meron ditong guys, GOMO, ang pangalan GOMO, GOMO, 14.99 a month, which offers unlimited data, calls, and texts for only 14.99 per month.
So the next one guys is 48. Yun yung name ng network is 48. So it's 12.99 a month. Ito yung pinakamura dito sa options. So personally guys, ang gamit ko is Air, EIR, and I pay around 15 euros per month. So guys, hindi ko na i-discuss dito yung paghahanap ng accommodation kasi if you landed in Ireland or in Dublin, I'm sure meron na kayong accommodation kasi mahirap talaga maghanap ng accommodation dito. So parang dapat talaga before kayo magpunta ng Ireland, you have that arranged already kasi mahirapan kayo kung wala. Pero guys, kung kailangan nyo lumipat ng house, ng accommodation, kunyari, for example, sa hotel pa lang kayo nakatira for the first week and or sa host family, kayo talaga maghahanap ng sarili nyo accommodation. Ang ma-advise ko lang is kagaya ng you check out daf.ie, which is sometimes matagal sila mag-reply or sometimes di sila nagre-reply. Yun yung challenge. Pero one of the things din na pwede nyo gawin is sumali kayo sa mga Facebook groups doon sa county na meron na pupuntahan nyo. For example, my previous housemate na nakita niya tong offer namin na room through Facebook. But you have to be careful kasi maraming scammers dito guys. Maraming nag-scam, nag-ask na money in advance para kukunin yung money and then wala naman palang room. So be very vigilant with those kinds of things and be very cautious. Another thing is din mga Filipino communities dito sa around your county. Meron sila mga vacant rooms. Pwede yun through recommendation. Kung may kakilala ng kakilala, pwede kayong i-recommend. So, yun lang yung mga bagay na pwede nyong gawin or pwede rin kayong humingi ng advice sa inyong mga employers and ayun, sa inyong company. Pag nandito na kayo, kailangan nyo rin ng leap card. Wala akong example ng leap card dito, pero leap card is para siyang kulay green na card and mabibili nyo siya sa mga convenience store like Spar, I think Centra, pwede nyo rin bilhin. So, ang purpose niya guys is kailangan siya for transportation. So, yung mga local transportation sa inyong county, sa mga bus ride within your county. So, isa siyang card na iloloadan mo siya through online, magda-download ka ng app, yung TFI yung pangalan ng app sa App Store. So, itatap mo lang card sa likod ng phone mo and maloloadan mo na siya like 5 euros, 10 euros. And pwede mo na siyang gamitin sa mga bus. Pag pupunta ka ng city center, for example, medyo nasa outskirt ka ng city center, yun lang itatap mo sa bus. Yun lang yung pamasahe mo, kumbaga. So, tumatanggap naman sila ng coins sa bus. Pero syempre, minsan pag wala kang coin, yun yung most convenient way. And mas pag ginamit mo yung Leap Card, mas mura ng very, very slight kumpara kung gagamit ka ng coins. So guys, ang experience naman ng housemate ko, since wala pa siya ng mga papers, wala pa siya yung mga PPSN, which i-discuss ko sa inyo in a while, pinag-open muna siya ng temporary bank, which is yung Revolut. So yun guys, temporarily pwede nyo gamitin yung Revolut. Meron tong app na kailangan mo lang i-download sa App Store or saan ba yung isa? Sa Play Store. Meron din siyang account number, meron din siyang IBAN na tinatawag IBAN na pwede mong ibigay sa employer mo and pwedeng doon ipasok yung sweldo mo, for example. Kung wala ka pa na open na bank, pwedeng from your employer to Revolut, to your Revolut account. So guys, pag meron ka naman ng mga papers from dito sa Ireland na kailangan ng bangko, pwede ka namang mag-apply ng mga banks na. So, ang mga sikat na bangko dito, yung mga AIB, Bank of Ireland, and PTSB. So personally guys, ang gamit ko ay PTSB. Hindi dahil ni-research ko to. Kung hindi, ito yung talagang hinain sa amin. Ito yung binigay sa amin nung nag-orientation kami dito sa Ireland. So kung mag-open na kayo ng bank account guys, dito sa Ireland, usually ang mga bangko ay nanghihingi ng proof of address, passport, and proof of employment which makukuha nyo naman sa employer nyo. So the next one guys is kailangan mo mag-apply ng PPS number or tinatawag na Personal Public Service Number. Ito yung parang SSS nila dito guys. Ginagamit tong number na to para makakuha ka ng mga social welfare benefits. So very, very important to guys. So kailangan mo to sa trabaho mo para sa tax at kailangan din sa pag-access ng public services. Guys, paano ba mag-apply ng PPS number? So mag-apply ka online sa mywelfare.ie. Hihingan ka nila ng proof of ID, proof of address, at proof of reason why you need a PPS number, which is yung job offer mo. So, schedule ka ng appointment sa pinakamalapit na social welfare office para i-verify ang documents mo.
So, very, very important 'to, 'wag mong kalimutan. So, guys, dito sa Limerick, nasa city center yung Social Welfare Office. So, 'pag meron ka ng appointment, pupunta ka do'n, para mag-apply ng PPSN number mo or PPS number mo. Okay, last but not the least, guys, kailangan mong magparehistro para sa iyong Irish Residence Permit. So, guys, pagdating mo sa Ireland at meron ka ng landing stamp, which is yung stamp sa iyong passport from the immigration officer, kailangan mo magpa-register for your IRP or yung Irish Residence Permit. So, guys, to know more about yung application, registration, and booking for an appointment, visit nyo lang yung irishimmigration.ie kasi nandun lahat ng information. Is yung mga requirements for first-time applicants for IRP or yung Irish Residence Permit, nandun nakalagay sa irishimmigration.ie website. Makikita nyo lahat ng doon. So, hindi ko nababanggitin dito kasi syempre dapat official. Yun na lang tignan nyo. And then, magbabayad lang kayo ng registration fee na €300. Maaari mo itong bayaran by cash or by credit card or debit card. Pwede naman. So, once nagbayad ka na ng registration fee, guys, tapos mo na yung process, papadala sa'yo yung IRP card by post. Siguro mga umaabot din yun ng 2 weeks. So, kailangan mo lang intayin. A couple of things lang na dapat mong malaman. Siyempre, yung IRP kailangan niyang i-renew. Meron siyang expiration date. Once na ma-receive mo siya, nakalagay doon yung expiration date. And ang renewal niya, every time na nagre-renew ka, is €300. So yun guys, yun yung mga first few things na kailangan yung bilhin, na kailangan yung asikasuhin, na kailangan magkaroon kayo pagdating nyo dito sa Ireland. So sana nakatulong tong video na to kahit na medyo para lang tayo nag-uusap, very unofficial, very candid. So hopefully nagkaroon kayo ng idea. If natulungan kayo ng video na to, please don't forget to click the like button, subscribe to the channel for more videos like this, and sana mag-enjoy kayo sa first week nyo sa Ireland, first few weeks nyo. Don't be hard on yourself. Enjoyin nyo yung bago nyong magiging journey. And makita-kita po tayo sa susunod na video dito sa aking channel. So, maraming salamat po sa panonood and good luck po sa inyo. Bye-bye!